Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng SOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagmi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din. Pero kung kaya mong puntahan. Kailangan ko puntahan, sir. Gagawin ko. Puntahan. At i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan, one time, ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman yan sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag pa ko, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ng yung individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor, Your Honor, idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagdi-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yan. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po yung muka ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628, noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? may photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po na mga nasama mali. yan dito sa inyong Wala naunang po, sir. Wala affidavit. po. Nasa akin po yung picture, sir. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6, sir. Kanino po na i-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines Retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito yung katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po, yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayun po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yon. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Julian at saka si Mark Tiksay. Ano po yan, mga April? Mga April po yan, 2025.
Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito, Yes po. kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Alam po namin yun. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and I don't Salamat know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos. Para sa pamilya. Para sa bayan. Spin Media. Nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa.